Binitawan ni Rodrigo ang kamay niya. Ganoon lang kabilis, ganoon lang bigla. Sa isang iglap, ang init na gumagapang mula sa palad nito, papunta sa kanya ay nawala at napalitan ng lamig na tila yelo. Napatingin si Isabela sa kanilang mga kamay na ngayoy magkahiwalay na, bago dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin sa asawa. Nakatayo sila sa gitna ng nagkikinangang grand ballroom na papaligiran ng mga taong mayayaman at makapangyarihan. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas ay tumatama sa mga alahas ng mga bisita, lumilikha ng libo-libong maliliit na bahaghari sa paligid. Ang mahinang tugtog ng isang string quartet at ang masayang tawanan ng mga tao ay nagsasama-sama sa hangin. Pero para kay Isabela, ang lahat ng ingay ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Rodrigo? Halos pabulong niyang tanong. Hindi lumingon sa kanya ang lalaki. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang lugar sa malayo. Sa dako pa roon ng dagat ng mga taong nakabihis ng magagara. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata nito. Isang kislap na hindi pa niya nakikita dati. Pakiramdam ni Isabela ay lumiliit siya, nagiging invisible sa tabi ng sarili niyang asawa. Ilang oras lang ang nakalipas habang nag-aayos siya sa kanilang silid, ang pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Naalala niya ang sarili kanina sa harap ng salamin. Ang suot niyang simpleng puting bestida ay malayo sa mga kumikinang na gown ng ibang mga babae na siguradong naroon sa party. Iyon ang lagi niyang gusto. Simple lang. Hindi siya sanay sa karangyaan. Sigurado ka ba na yan ang isusuot mo, mahal? Tanong ni Rodrigo mula sa likuran niya habang isinusuot nito ang mamahaling relos. Ngumiti si Isabela sa refleksyon nito sa salamin. Oo naman, hindi ba't maganda naman? Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman ni Isabela ang pamilyar na init ng katawan nito. Maganda ka, palagi kang maganda. Pero ang gabing ito ay importante para sa akin, para sa kumpanya. Alam ko, sagot niya, habang hinahaplos ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya. Kaya nga narito ako para suportahan ka. May kinuha si Rodrigo mula sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang tokador. Isang kumikinang na kwintas na may diamante. Isinuot nito yon sa leeg niya at naramdaman ni Isabela ang lamig ng alahas sa kanyang balat. Ayan, bulong nito sa kanyang tainga. Para naman magmukha kang mamahalin, kahit kaunti. Naramdaman ni Isabela ang isang maliit na kirot sa kanyang puso sa huling sinabi nito, pero agad niya iyong isinantabi. Pagod lang siguro si Rodrigo. Stress sa trabaho. Pinili niyang tingnan ang magandang regalo. Salamat, mahal. Ang ganda. Hinalikan siya nito sa pisngi. Anything for you. Habang nasa biyahe sila papunta sa venue, ang pananabik sa dibdib ni Isabela ay hindi mapakali. Ito ang pinakamalaking event ng taon, ang Starlight Charity Gala, at ang asawa niya ang isa sa mga pangunahing panauhing pandangal. Ito na ang gabi ng katuparan ng lahat ng pangarap ni Rodrigo. At bilang asawa niya, tagumpay na rin niya iyon. Ngunit napansin niya ang halos walang tigil na pag-vibrate ng cellphone sa ni Rodrigo. Palihim itong nagtatype, bahagyang itinatago ang screen mula sa kanya. Sino yan? Malamig niyang tanong. Trabaho lang, mahal. Mga last-minute details para sa speech ko mamaya. Sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Tumango na lang si Isabela at tumingin sa labas ng bintana. Pinilit niyang alisin ang anumang pagdududa. Mahal siya ni Rodrigo. Pinatunayan na nito iyon ng maraming beses. Pinakasalan siya nito kahit na simple lang siyang babae. Isang ulilang walang pamilya at may kaunting mana lang. Tinanggap siya nito. Minahal siya nito. Pagdating nila sa hotel, halos malula si Isabela sa karangyaan. Pulang karpet, mga reporter, at mga bisitang tila mga artista sa pelikula. Hinigpitan niya ang kapit sa braso ni Rodrigo
na tila isang angkla sa gitna ng isang magulong dagat. "Huwag kang bibitaw sa akin," bulong niya. Ngumiti si Rodrigo sa kanya, isang ngangiting hindi umabot sa mga mata nito. Of course not. Ngunit ngayon, heto sila. Nakatayo sa gitna ng lahat at binitawan siya nito. Bumalik ang tingin ni Isabela sa kanyang asawa. Ang atensyon nito ay ganap na nakatuon sa isang babaeng napakaganda. Nakasuot ng isang pulang-pulang bestida na tila nagliliyab. Ang babae ay ngumiti at tila iyon ay isang senyas para kay Rodrigo. Bumaling sa wakas si Rodrigo sa kanya, ngunit ang tingin nito ay malamig. Walang emosyon. "Maghintay ka lang dito," sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang patak ng nagiyayelong tubig. "May kailangan lang akong batiin." At bago pa man makasagot si Isabela, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa kanya at papalapit sa babaeng nakapula. Naiwan si Isabela na nakatayo mag-isa. Pakiramdam niya ay ang lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Ang simpleng babaeng biglang iniwan ng kanyang magiting na asawa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang halo ng hiya at pagkalito. Ano ang nangyayari? Pinanood niya ang paglapit ni Rodrigo sa babae. Nakita niya kung paano nito hinawakan ang baywang ng babae. Nakita niya kung paano ito bumulong sa tainga nito at kung paano tumawa ang babae bilang tugon. Isang tawang, tila isang panunuya sa kanya. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip. Ang hangin ay tila naging mabigat at mahirap langapin. Ang gabi na dapat sana ay gabi ng kanilang tagumpay ay nagsisimula ng maging isang bangungot. Nakatayo lang si Isabela roon na tila isang estatwa sa gitna ng nagagalaw na mga tao. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa sahig na marmol. Hindi niya maalis ang kanyang tingin kay Rodrigo at sa babaeng yon. Magkalapit sila, nag-uusap at tumatawa. Ang bawat halakhak ng babae ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Sino siya? Kaibigan? Kasosyo sa negosyo? Sinubukan niyang kumapit sa mga posibleng paliwanag. Baka naman importante lang talaga ang babae. Baka kailangan lang kausapin ni Rodrigo para sa kinabukasan ng kanilang kumpanya. Oo, iyon siguro yon. Nagbabalak na sana siyang humakbang palapit sa kanila para ipakita na hindi siya apektado nang biglang tumahimik ang paligid. Ang host ng event ay umakyat na sa entablado, hawak ang isang mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. Isang malaking karangalan na makasama kayong lahat ngayong gabi. At ngayon, para ibigay sa atin ang kanyang pambungad na pananalita, tawagin natin ang isa sa pinakamatagumpay na negosyante ng ating henerasyon, ang CEO ng R&I Holdings, Mr. Rodrigo Montemayor. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ni Isabela na hinalikan ni Rodrigo ang pisngi ng babaeng nakapula bago ito maglakad papunta sa entablado. Isang maliit na bahagi sa puso ni Isabela ang umasa. Ito na. Aakyat siya sa entablado, magpapasalamat sa lahat, at marahil ay tatawagin pa siya. Marahil ay babanggitin niya kung gaano siya kahalaga sa tagumpay nito. Ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Umakyat si Rodrigo sa entablado na may kumpiyansa. Kinuha niya ang mikropono at ngumiti sa lahat. Isang ngiting pang-magazine, perpekto at kalkulado. Maraming salamat. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng gabing ito. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngumiti si Isabela. Iyon ang asawa niya. Ang kanyang Rodrigo. Nandito tayo ngayong gabi para magdiwang ng tagumpay, pagpapatuloy nito. Pero ang tagumpay ay isang komplikadong bagay. Minsan, para maabot mo ang tuktok, kailangan mong mag-iwan ng mga pabigat sa ibaba. Napakunot ang noo ni Isabela. Pabigat? Ano ang ibig niyang sabihin? Naglakad-lakad si Rodrigo sa entablado. Ang mga mata ay tila hinahanap ang bawat isang muka sa mga manonood.
Sa loob ng maraming taon, sinubukan kong isabay ang aking profesional na buhay at ang aking personal na buhay. Sinubukan kong pagtugmain ang dalawang mundong magkaiba. Huminto ito at tumingin sa direksyon ni Isabela. Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtama. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagmamahal. Ito ay awa, isang malamig at nakakainsultong awa. Ang aking asawa, si Isabela, sabi nito, at ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay parang isang sumpa. Ay isang mabuting babae simple, galing sa isang simpleng buhay, at habang lumalago ang aking mundo, ang mundo niya ay nanatiling maliit. Ang mga bulungan ay nagsimula sa paligid. Mahihina sa simula, ngunit palakas ng palakas. Naramdaman ni Isabela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa mahabang panahon, sinubukan kong itago ang di pagkakatugma na ito, sabi pa ni Rodrigo. Pero ngayong gabi, sa harap ninyong lahat ng mga saksi sa aking paglalakbay, kailangan kong maging tapat. Ang puso ni Isabela ay bumagsak. Hindi. Huwag. May mga pagkakaiba na hindi na kayang ayusin, deklara ni Rodrigo. At dahil doon, sa gabing ito, opisyal kong ipinapaalam na kami ni Isabela ay maghihiwalay na. Ang buong silid ay tila umikot. Ang mga salita ay tumagos sa kanya na parang mga punyal. Hiwalay? Dito? Ngayon? Sa harap ng lahat? Pero hindi pa tapos si Rodrigo. Mayroon pa siyang huling, pinakamasakit na gagawin. Ang desisyon na ito ay hindi madali. Ngunit naging posible dahil sa isang tao na nagpakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng partnership. Isang babaeng kapantay ko, isang babaeng naiintindihan ng mundo ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang babaeng nakapula. Maari ka bang umakyat dito sa entablado? Aking mahal, Katrina. Ang babae, si Katrina, ay ngumiti ng matagumpay at nagsimulang maglakad papunta sa entablado na may pagmamalaki. Inalalayan siya ni Rodrigo paakyat at magkahawak kamay silang humarap sa mga tao. Humarap sila kay Isabela. Si Katrina ang aking tunay na pag-ibig, sabi ni Rodrigo habang nakatingin ng diretso kay Isabela. Ang babaeng karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Para patunayan ang kanyang punto, marahang inilagay ni Katrina ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang kilos na simple, ngunit may malinaw na mensahe. Isang mensaheng sumira sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Isabela. Buntis siya. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang mga tingin nila, isang halo ng tsismis, pagkaawa at panunuya, ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mundo. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi na niya marinig ang sinasabi ni Rodrigo. Hindi na niya makita ng malinaw ang mga mukha ng mga tao. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang asawa at ng kabit nito, nakatayo sa entablado, sa ibabaw ng mga durog na piraso ng kanyang puso. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang hangin ay ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina na parang gelatin. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila sinusubukang abutin ang isang bagay na hindi na niya kailanman maibabalik. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Bumagsak si Isabela sa sahig, walang malay, habang si Rodrigo at Katrina ay malamig lang siyang pinanood mula sa entablado na tila isa lamang siyang hindi importanteng abala sa kanilang perpektong gabi. Nagising si Isabela sa pamilyar na lambot ng kanyang kama, ngunit ang pakiramdam ay banyaga. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang sakit. Isang matinding sakit ng ulo na kumikirot sa likod ng kanyang mga mata. At isang mas malalim na sakit sa kanyang dibdib. Isang bigat na tila isang malaking bato na nakadagan doon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw ay sumisilip mula sa siwang ng makakapal na kurtina ng kanyang silid.
Umaga na. Umaga na. Pagkatapos ng gabing sumira sa kanyang buhay, biglang bumalik ang lahat. Ang ballroom, ang mga ilaw, ang boses ni Rodrigo sa mikropono, ang mukha ni Katrina, ang mga bulungan, ang kahihiyan. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang kanyang hininga na tila nalulunod. Hindi. Hindi yun totoo. Isa lang yung masamang panaginip. Isang napakasamang panaginip. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa alaala. Ang kwarto ay malaki at tahimik. Masyadong tahimik. Walang Rodrigo sa tabi niya. Ang kanyang bahagi ng kama ay malamig at hindi nagalaw. Totoo ang lahat. Ang enerhiya na nagpabangon sa kanya ay bigla ring nawala. Bumagsak siyang muli sa kama at niyakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa katahimikan ng kanyang silid, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang mahinang paghikbi, isang malakas, magulong pag-iyak na puno ng sakit at galit. Umiyak siya para sa pag-ibig na inakala niyang totoo. Umiyak siya para sa tiwalang ibinigay niya ng buong buo. Umiyak siya para sa sarili niya, sa babaeng naging tanga at nagpabulag. Pagkatapos ng ilang oras, naubos ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang pakiramdam ng kawalan. Blanko. Tumayo siya at lumakad papunta sa kanyang tokador. Ang unang nakita niya ay ang kumikinang na kwintas na ibinigay sa kanya ni Rodrigo. Ang regalo para magmukha siyang mamahalin. Isang galit na hindi niya naramdaman dati ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Dinampot niya ang kwintas. Ang lamig ng mga diamante ay parang yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Sa isang sigaw na walang tunog, ibinato niya ito ng buong lakas sa pader. Ang kwintas ay tumama sa pader at nahulog sa sahig. Sira at walang buhay, katulad ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Binuksan niya ang gallery. Ang mga larawan nila ni Rodrigo ay nandoon. Nakangiti, magkayakap, masaya. Ang bawat larawan ay isang kasinungalingan, isang masakit na paalala ng isang buhay na ninakaw mula sa kanya. Isa-isa niyang binura ang mga ito habang ang mga bagong luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa loob ng kwarto. Araw? 2 araw? Hindi na mahalaga. Ang oras ay nawalan ng kahulugan. Ang tanging nararamdaman niya, ang paghilab ng kanyang tiyan sa gutom, ngunit wala siyang ganang kumain. Minsan, may naririnig siyang katok sa pinto. "Ma'am Isabela, naghanda po ako ng pagkain," sabi ng isang pamilyar na boses. Si Dante, ang kanilang matandang kasambahay, ang lalaking nagsilbi sa kanyang pamilya, bago pa man niya makilala si Rodrigo. Hindi siya sumasagot. Maya-maya, naririnig niya ang tunog ng isang tray na inilalapag sa labas ng kanyang pinto. At pagkatapos ay ang mga papalayong yabag nito. Hindi ito pumipilit, naghihintay lang. Isang hapon, habang nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng bahay. Isang malakas na halakhak, isang halakhak ng babae. Sinundan iyon ng boses ni Rodrigo, masaya at walang bahid ng pagsisisi. Napabangon si Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at idinikit ang kanyang tainga. "Dito natin ilagay ang bagong sofa, mahal," narinig niyang sabi ni Katrina. "At yung painting na yan, ang pangit. Itapon na yan. Kung anong gusto mo, mahal, bahay mo na to ngayon," sagot ni Rodrigo. Nasa bahay niya sila. Nasa loob ng kanyang tahanan. Nagpaplano, nagtatawanan, na parang wala siyang karapatan, na parang isa lang siyang multo na nagmamasid sa pag-agaw sa lahat ng sa kanya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nagyayelong galit. Paano nila nagawa ito? Ganoon na ba siya kawalang halaga? Bumalik siya sa kanyang kama at nagtalukbong ng kumot, nais na lang maglaho. Ang kadiliman
ang naging kanlungan niya. Ang 4 na sulok ng kanyang silid ang naging kanyang buong mundo. Nawalan na siya ng pag-asa, talunan na siya. Ilang sandali pa, narinig niyang muli ang isang katok sa pinto. Mas malakas at mas desidido ngayon. Hindi na niya ito pinansin. Ngunit pagkatapos ay nagsalita si Dante mula sa labas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat at bakal na determinasyon. Mahal na Dukesa, oras na po para itigil ang pagluha. Natigilan si Isabela. Walang ibang tumatawag sa kanya sa titulong iyon. Matagal na niyang itinakwil iyon. Paano? Oras na para lumaban. Ang mga salita ni Dante ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, isang matulis na tunog na pumunit sa kumot ng kanyang pagdadalamhati. Mahal na Dukesa, dahan-dahan, bumangon si Isabela mula sa pagkakataklob ng kumot. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namamaga. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, may ibang emosyon na gumuhit sa kanyang mukha bukod sa kalungkutan. Pagtataka. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Dante, hindi bilang isang simpleng kasambahay, kundi bilang isang taong may awtoridad. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. May dala siyang isang makapal at itim na leather-bound folder. Patawad sa pang-iistorbo, mahal na Dukesa, formal niyang sabi. Bakit? Bakit mo ako tinatawag niyan? Mahinang tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay paos dahil sa hindi paggamit. Dahil iyan po ang kung sino kayo. Sagot ni Dante, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang na matagal nang hindi nakikita ni Isabela. At oras na para maalala ninyo yan. Pumasok si Dante sa silid at maingat na isinara ang pinto. Hindi siya umupo. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay may bigat. Tila naglalaman ito ng kapalaran. Nang una ninyong ipakilala sa akin si Ginoong Rodrigo, panimula ni Dante, ipinangako ko sa inyong ama, bago siya pumanaw, na poprotektahan ko kayo, kahit mula sa inyong sarili. Isang kirot ng pagkakasala ang naramdaman ni Isabela. Naalala niya kung paano niya isinantabi ang mga banayad na babala ni Dante noon sa pag-aakalang inggit lang yon sa kaligayahan niya. Hindi ko siya pinakinggan, bulong niya. Napayuko. Dahil umiibig kayo, simpleng sagot ni Dante. At ang pag-ibig ay kayang magbulag kahit sa pinakamatalinong tao. Kaya't gumawa ako ng paraan upang masiguro ang inyong kapakanan. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang makapal na dokumento, puno ng mga salitang legal na hindi kailanman inintindi ni Isabela. Ito ang kasunduan na pinirmahan ninyo ni Ginoong Rodrigo bago kayo ikasal. Akala niya, isa lamang itong ordinaryong prenuptial agreement na nagbibigay sa kanya ng karapatan na pamahalaan ang ilang bahagi ng inyong negosyo. Itinuro ni Dante ang titulo ng dokumento. Ngunit hindi po yan ang nakasulat. Ang pinirmahan niya ay isang Asset Management Trust Agreement. Tumingin si Isabela sa mga salita, ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, hindi po siya kailanman naging may-ari ng kahit isang sentimo. Paliwanag ni Dante, ang kanyang boses ay matatag. Siya ay isang trustee, isang tagapamahala lamang. Ang lahat ng kumpanya, lahat ng ari-arian, lahat ng pera ay nananatiling sa inyo. Ipinagkatiwala ninyo lang sa kanya ang pamamahala. Isang kislap ng pagkamulat ang dumaan sa isip ni Isabela. Ngunit agad din itong napalitan ng pagdududa. Pero kaya niya pa rin kontrolin ang lahat. Kaya niya pa rin ubusin ang pera. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Ito ang pagkakataon na hinihintay niya. Dahan-dahan niyang inilipat ang pahina at itinuro ang isang partikular na seksyon, Artikulo 11, Section 4. Maliban na lang kung lalabagin niya ang pinakaimportanteng tuntunin sa kontrata. Binasa ni Isabela ang nakasulat.
Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel. Article 11, Section 4, Moral Turpitude Clause. In the event that the appointed trustee, Rodrigo Montemayor, engages in any act of public defamation, adultery, or any action that brings grave dishonor to the name and person of the benefactor, Isabela de la Torre, all rights and privileges granted under this agreement shall be rendered immediately null and void. Ang hangin ay tila nawala sa silid, null and void. Biglang naalala ni Isabela ang araw na yon sa opisina ng abogado. Si Rodrigo nakangiti at kampante. Hindi man lang nito binasa ang huling pahina, hinawakan lang nito ang ballpen. Ang haba naman nito, mahal. Natatawa nitong sabi, hindi ko na kailangang basahin, tiwala ako sa iyo ng buong buo. At pumirma siya. Ang kanyang pirma ay isang aroganteng guhit, ang simbolo ng kanyang kasakiman at pagiging kampante. Ang ginawa niya sa party, bulong ni Isabela, habang dahan-dahang nagiging yelo ang kanyang mga luha. Ang pampublikong pagpapahiya, ang pag-amin sa pakikiapid, ay ang mismong kandado na nagkulong sa kanyang sariling selda. Pagtatapos ni Dante, sa sandaling umakyat siya sa entabladong yon, binawi niya mismo ang lahat ng kapangyarihan na ipinahiram ninyo sa kanya. Sa mata ng batas, mahal na dukesa, si Rodrigo Montemayor ay wala ng kahit ano. May isa pang folder na inilabas si Dante, mas manipis. At hindi lang iyan. Sa mga nakalipas na taon, palihim kong sinubaybayan ang kanyang mga gawain. Mayroon tayong ebidensya ng kanyang mga nakaraang panloloko sa ibang mga babae at ang mga utang na ibinaon niya sa kumpanya na itinago niya mula sa inyo. Ang huling hibla ng kalungkutan sa puso ni Isabela ay naputol. Ang natira ay isang bagay na mas matigas, mas malamig. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso. Tungkol na ito sa katarungan. Tumayo siya. Ang kanyang likod ay unti-unting dumiretso. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may magulong buhok at namamagang mata, ngunit may bagong apoy na nag-aalab sa loob. Isang malamig, mapagkalkulang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Humarap siya kay Dante. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng bakal na determinasyon. Ihanda mo ang mga abogado, Dante. Ang kanyang boses ay hindi na paos. Ito ay boses ng isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Sisimulan natin ang pagbawi sa lahat ng sa akin. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang libro ang sumalubong kay Rodrigo pagpasok niya sa opisina. Ito ang opisina ng chairman, ang opisina na matagal na niyang pinangarap, ang opisina na dati ay pag-aari ng ama ni Isabela. Ngayon, sa kanya na ito, inilapag niya ang kanyang briefcase sa malaking mesa na gawa sa kahoy ng mahogany, isang mesa na mas malaki pa sa hapagkainan nila ni Isabela dati. Inalis niya ang kanyang coat at umupo sa malambot na upuang leather. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa ibabaw ng mesa at humilig pa atras. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang ulo. Isang malapad na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Napakasarap sa pakiramdam. Ang kapangyarihan, ang kontrol. Sa wakas, nasa kanya na ang lahat. Napatingin siya sa isang maliit na litrato sa gilid ng mesa. Isang lumang litrato ni Isabela kasama ang kanyang mga magulang. Simple. Walang kolorete. Ang babaeng yon. Dinampot niya ang picture frame. Tinitigan niya ang mukha ni Isabela. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng ito nang hindi man lang namamalayan. Napaka-inosente, napakatanga. Salamat sa lahat, mahal, bulong niya sa litrato na may halong pang-uuyam bago niya ito itinaob sa mesa. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Tapos na ang pakinabang niya rito.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Katrina. "Hello, mahal?" Sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Nasa opisina na ako." "Sa aking opisina?" Pagmamayabang ni Rodrigo. Ano ang pakiramdam ng maging asawa ng pinakamakapangyarihang CEO sa syudad? Narinig niya ang tawa ni Katrina. "Masarap. Pero mas masarap siguro kung may bago na akong kotse. Nakita ko kanina, yung bagong modelo ng European sports car. Bagay sa akin, di ba?" Tumawa si Rodrigo. "Anything for you, my queen. At pag-uwi ko mamaya, pag-usapan natin ang pag-renovate ng buong bahay. Palitan natin lahat ng mga lumang gamit ni Isabela. Gusto ko, walang anumang bakas niya na matitira." "Perfect. I love you, mahal." "I love you too." Sagot niya bago ibaba ang tawag. Ngayon, oras na para magtrabaho. Ang unang nasa listahan niya, tanggalin ang mga loyalista ni Isabela. Pinindot niya ang intercom. "Melissa, papasukin mo rito si Mr. Santos, ang head ng finance." Pagpasok ni Mr. Santos, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kumpanya. Agad na nakita ni Rodrigo ang pag-aalala sa mukha nito. "Good morning, Sir Rodrigo." Bati nito. "Rodrigo na lang. O mas maganda, Mr. CEO." Nakangising sabi ni Rodrigo. "Maupo ka, Mr. Santos. O dapat sabihin ko na lang na, tumayo ka at kunin mo na ang mga gamit mo. You're fired." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Santos. "Pero, sir, bakit po? Wala naman po akong ginagawang masama." "Wala nga," sabi ni Rodrigo habang nililinis ang kanyang mga kuko. "Pero masyado kang matapat sa dati mong amo. At sa bagong kaharian, walang lugar para sa mga alagad ng dating reyna. Now, get out." Pagkatapos paalisin si Mr. Santos at ilan pang mga department head, naramdaman ni Rodrigo ang ganap na kontrol. Siya na ang hari. May isang malaking investment account na matagal na niyang gustong galawin. Isang trust fund na may lamang daan-daang milyon. Subukan niyang i-access ito ngayon. Binuksan niya ang kanyang computer at nag-log in sa online portal ng bangko. In-access niya ang account. Ngunit isang pulang mensahe ang lumabas sa screen. "Access denied. Please contact your account manager." Napakpunot ang noo niya. Anong kalokohan ito? Baka may system error lang. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Tsk! Palpak na sistema. Bulong niya sa sarili. Tatawagan niya na lang ang bangko mamaya. May isa pa siyang plano. May isang malaking property ang kumpanya sa sentro ng lungsod na hindi masyadong napapakinabangan. Kung maibebenta niya iyon, makakakuha siya ng malaking komisyon na diretso sa kanyang personal na account. Tinawagan niya ang isang real estate broker na matagal na niyang kausap. "Rico, si Rodrigo to," sabi niya. "Good news. Tuloy na natin ang pagbenta sa La Torre Building. I-finalize mo na ang deal sa buyer mo. I need the money as soon as possible." "Wow! Congrats, Rodrigo. Sige, aasikasuhin ko agad." Masayang sagot ng broker. Pagkatapos ng tawag, sumandal siyang muli sa kanyang upuan, kuntento sa sarili. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Si Isabela ay siguradong nagmumukmok pa rin sa kwarto nito, talunan at walang magawa. Siya naman heto, pinapaikot ang mundo sa kanyang mga palad. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang bago niyang sekretarya, si Melissa, na namumutla. "Sir," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "Tumawag po ang credit card company." "O anong sabi?" tanong ni Rodrigo, naiinis sa interruption. "Lahat po ng company credit cards na nakapangalan sa inyo." Huminto ang babae, tila natatakot sabihin ang susunod. "Ano?" Sigaw ni Rodrigo, nawawalan na ng pasensya. Lahat po ay na-decline, na-block na po lahat. Mula sa isang high-tech na command center na ipinaset up ni Dante sa loob ng isa sa mga silid sa mansyon, pinapanood ni Isabela ang lahat. Ang silid na dati ay puno ng mga lumang libro, ay ngayon ay may mga monitor
na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng CCTV mula sa R&I Holdings. Sa isang malaking screen sa gitna, kitang-kita niya ang loob ng opisina ng chairman, ang opisina ng kanyang ama. Nakaupo siya sa isang upuan, suot ang isang simpleng itim na damit, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima mula sa itaas. Wala nang bakas ng babaeng umiiyak at talunan. Ang babaeng nakaupo roon ngayon ay isang estratehista. Nakita niya sa monitor kung paano sinisigawan ni Rodrigo ang bago nitong sekretarya. Nakita niya ang pagkalito at galit sa mukha nito nang subukan nitong gamitin ang telepono para tawagan ang bangko at malamang ay nalaman nitong wala itong access. Nagsisimula na siyang mataranta. Komento ni Dante na nakatayo sa kanyang tabi. Hayaan mo siya, sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig. Ito ay simula pa lamang. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na unti-unting nawawalan ng kontrol tulad ng ginawa niya sa akin. Kaninang umaga, ginugol niya ang oras sa isang video conference kasama ang pinakamahuhusay na abogado sa bansa. Si Dante ang nag-ayos ng lahat. Kalmado at malinaw niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, ipinakita ang kontrata at inilahad ang kanyang plano. Ang mga abogado na sa simula ay nag-aalinlangan ay agad na humanga sa kanyang talino at determinasyon. Unang hakbang, putulin ang kanyang access sa lahat ng pondo. Utos ni Isabela sa kanila. I-freeze ang lahat ng accounts na nasa ilalim ng kanyang pangalan bilang trustee. Maliit hanggang sa pinakamalaki. I want him crippled financially. At ngayon, nakikita niya ang bunga ng unang hakbang na yon. Ang hari ay biglang natagpuan ng sarili na walang kayamanan. Sunod, tinawagan niya ang pinakamatapat na miyembro ng Board of Directors, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang lalaki ay nagalit para sa kanya at nangako ng buong suporta. Sa monitor, nakita niyang naglalakad-lakad si Rodrigo sa loob ng opisina, parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Dinampot nito ang telepono at may tinawagan. Rico, si Rodrigo to. Narinig ni Isabela ang boses nito mula sa isang audio device na konektado sa CCTV. Pinakinggan niya ang pag-uusap nila tungkol sa pagbebenta ng Latorre Building. Pagkatapos ng tawag, ngumisi si Rodrigo. Ang kumpiyansa ay bumalik sa mukha nito. Inakala nitong nakahanap ito ng solusyon. Ngumiti si Isabela. Dante, tawagan mo si Mr. Tan, ang head ng legal department na pinagkakatiwalaan natin. Sabihin mo sa kanya na harangin ang anumang pagtatangkang ibenta ang Latorre Building. Magpadala siya ng opisyal na cease and desist order sa broker na yon, now. Masusunod po, mahal na dukesa, sagot ni Dante at agad na kumilos. Pinanood ni Isabela si Rodrigo sa screen. Sa isang sandali, habang nakatingin ito sa labas ng bintana, nakita niya ang isang bahid ng kalungkutan sa mukha nito. O baka naman guni-guni niya lang. Naalala niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Isang maliit na kirot ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit agad din itong napalitan ng imahe ni Rodrigo sa entablado, nakatayo sa tabi ni Katrina habang siya ay nakahandusay sa sahig. Hindi siya dapat maawa. Inubos na nito ang lahat ng awa na kaya niyang ibigay. Dukesa, sabi ni Dante na bumalik na sa kanyang tabi. Mayroon pa po tayong isang impormasyon. Itinuro ni Dante ang isang monitor na nagpapakita ng isang file. Ang pribadong investigador na kinuha natin ay nagpadala ng kanyang report. Kinumpirma niya. Si Katrina, hindi po siya buntis. Ang mga larawan na ipinakita niya kay Rodrigo ay peke, galing sa internet. At may record siya ng panloloko sa mga mayayamang lalaki. Tumingin si Isabela sa report. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Isang alyansa ng dalawang manloloko na parehong naghahangad ng yaman na hindi kanila. Perpekto!
Bulong ni Isabela. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya, Dante. Gagamitin natin yan sa tamang panahon. Pinanood niya muli ang screen. Nakita niyang nagmamadaling kinuha ni Rodrigo ang kanyang coat at briefcase at lumabas ng opisina. Mukhang uuwi na ito. Uuwi sa kanyang bahay. Humigop si Isabela ng tsaa. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang mga bitak sa trono ni Rodrigo ay nagsisimula ng lumaki. At malapit na. Siya mismo ang magpapaguho nito. Biglang tumunog ang telepono ni Dante. Sinagot niya ito, nakinig sandali. At pagkatapos ay tumingin kay Isabela. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mahal na Dukesa, tumawag po si Rodrigo sa gate. Pilit niyang hinihiling na makausap kayo. Nagkatinginan sila ni Dante. Papunta na raw siya rito. Ang malakas at paulit-ulit na pagpindot sa doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na puno ng pagkainip at arogansya. Hindi iyon ang tunog ng isang bisita. Iyon ang tunog ng isang taong naniningil. Isang taong naniniwalang may karapatan siyang pumasok. Kalmadong pinanood ni Isabela mula sa monitor si Rodrigo na nakatayo sa labas ng malaking gate. Ang dating kumpiyansa nito ay napalitan ng inis. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagya ng magulo. Papasukin niyo ako. Asawa niya ako. Karapatan kong pumasok sa sarili kong bahay. Sigaw nito sa intercom, ngunit ang mga bagong security guard na kinuha ni Dante ay hindi natinag. Pasensya na po, sir. Wala po kaming utos na papasukin kayo. Magalang ngunit matatag na sagot ng isa. Tumingin si Isabela kay Dante. Papasukin mo siya. Pero Dukesa, nag-aalangang sabi ni Dante. Kailangan niyang makita kung sino na ang kaharap niya ngayon, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot. Tumayo siya. Ihanda mo ang sala. Tayo lang dalawa ang mag-uusap. Bumukas ang malaking gate. Galit na ipinarada ni Rodrigo ang kanyang kotse sa driveway at mabilis na lumabas. Naglakad siya papasok ng bahay na tila isang bagyo. Ang kanyang mukha ay madilim. Ngunit pagpasok niya sa sala, ang lahat ng kanyang galit ay tila napigilan. Nakatayo roon si Isabela sa gitna ng silid. Hindi ito ang Isabela na inaasahan niya. Hindi ito ang babaeng umiiyak, nakakulong sa madilim na silid. Ang Isabela na nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may magaang makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Mga matang ngayon ay malamig at walang mababakas na anumang pagmamahal para sa kanya. Sa tabi niya, nakatayo si Dante, hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tapat na bantay. Natigilan si Rodrigo. Ang mga salitang handa na niyang isigaw ay biglang naglaho sa kanyang lalamunan. Anong nangyayari dito, Isabela? Sa wakas ay naitanong niya. Ang kanyang boses ay nawalan ng dating lakas. Bakit nakalock ang mga account ko? Bakit hindi ako makapasok sa sarili kong bahay? Hindi sumagot si Isabela. Tinitigan niya lang ito. Isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kaluluwa nito. Hinuhubaran ito ng lahat ng kasinungalingan. Ang pananahimik niya ay mas nakakataranta kaysa sa anumang sigaw. Nagsimulang maramdaman ni Rodrigo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Nagbago ang kanyang diskarte. Mula sa galit, lumipat siya sa pag-aalala. May problema ba, mahal? May nananakot ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Kaya kong ayusin to. Lumapit siya, akmang hahawakan ang braso nito. Ngunit umatras si Isabela ng isang hakbang. Ang maliit na kilos na yon ay parang isang malaking pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Huwag mo akong hawakan, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang isang kutsilyo. At huwag mo akong tawaging mahal. Dito na nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Rodrigo. Isabela, ano ba to? Kung galit ka pa rin dahil sa party, I'm sorry, okay?
Nadala lang ako ng emosyon. Si Katrina, wala siyang kwenta. Ikaw ang mahal ko. Palagi namang ikaw. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig ng walang kahirap-hirap. Ito ang mga salitang palagi niyang ginagamit para makuha ang gusto niya. Ang mga salitang palaging pinaniniwalaan ni Isabela. Pero hindi ngayon. Tapos ka na, tanong ni Isabela. Ang mga salitang yon ay sumampal kay Rodrigo. Hindi mo ba ako naririnig? Nagmamakaawa ako dito. Ikaw ang asawa ko. Hindi na magtatagal, sagot ni Isabela. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Rodrigo. Ang takot niya ay naging desperasyon. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ako ang nagpalago ng kumpanya. Sa akin ang lahat ng ito. Wala kang pag-aari kahit ano, Rodrigo, sabi ni Isabela. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rodrigo ang isang bagay sa mga mata ni Isabela na hindi niya kailanman nakita dati. Kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi niya alam na taglay nito. Alam na niya. Alam na nito ang lahat. Ang kanyang huling alas ay ang panunuyo. Lumuhod siya. Ang makapangyarihang Rodrigo Montemayor ay lumuhod sa sahig sa harap ng babaeng ilang araw lang ang nakalipas. Ay tinapakan niya. Please, Isabela, patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Iiwanan ko si Katrina. Magsimula tayo ulit. Please! Tiningnan ni Isabela ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Wala na siyang naramdamang awa. Wala nang kirot. Ang tanging naramdaman niya ay pagkadismaya. Tumayo ka, utos niya. Nakakahiya ka. Nang hindi pa rin ito gumagalaw, bumaling siya kay Dante. Palabasin mo na siya. Hindi! Sigaw ni Rodrigo at ang kanyang desperasyon ay naging galit. Tumayo siya. Kung sa tingin mo matatalo mo ako, nagkakamali ka. Sisirain ko ang pangalan mo. Ibubunyag ko ang lahat ng sikreto mo. Titiyakin kong pagsisisihan mo ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Naglakad siya papunta sa isang maliit na mesa at may kinuha. Isang makapal at eleganteng invitation card. Inihagis niya yon sa dibdib ni Rodrigo. Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Magkikita tayo sa anniversary gala ng kumpanya, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang nakakakilabot na pangako. Siguraduhin mong naroon ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. May sorpresa ako para sa'yo. Ang gabi ng anniversary gala ng R&I Holdings ay dumating na may dalang kakaibang kaba sa hangin. Para sa karamihan, ito ay isa lamang marangyang pagdiriwang ng tagumpay ng kumpanya. Ngunit para sa iilan, ito ang magiging entablado ng isang pagtutuos na magbabago sa lahat. Sa loob ng master suite ng mansyon, ang dating silid ng pagdadalamhati ni Isabela ay isa ng santuwaryo ng paghahanda. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin na may taas ng isang buong tao. Hindi na siya nakasuot ng simpleng bestida o ng itim na damit ng pagluluksa. Ang suot niya ay isang gown na kulay hating gabi na tila hinabi mula sa mga bituin. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Nagpapahiwatig ng lakas at karangyaan. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang alahas na matagal nang hindi nasisilayan ng liwanag, ang sapphire necklace ng pamilyang De La Torre, isang simbolo ng kanilang lahi at kapangyarihan. Ang kanyang makeup ay ginawa ng isang professional. Ang kanyang mga mata ay pinalamutian ng banayad na smoky eyeshadow na nagbigay diin sa apoy na nagliliyab sa mga ito. Ang kanyang labi ay may kulay ng matingkad na pula, isang kulay ng panganib at awtoridad. Ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ay hindi na si Isabela Montemayor, ang simpleng asawa. Siya si Isabela de la Torre, ang dukesa, ang nag-iisang tagapagmana. Handa na po ang lahat, sabi ni Dante,
na pumasok sa silid. Nakasuot ito ng isang formal na suit. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng dignidad at katapatan. Nasa ibaba na ang sasakyan. Tumingin si Isabela sa kanyang refleksyon, isang huling pagsusuri. Ang mga abogado? Nasa venue na po. Hinihintay na lang ang hudyat ninyo. Ang media? Bawat malalaking network at pahayagan ay naroon. Sinigurado kong makakakuha sila ng magandang pwesto sa harap. Huminga ng malalim si Isabela. Ito na iyon. Wala nang atrasan. May isang maliit na bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kaba, ngunit mas nangingibabaw ang isang matatag na determinasyon. Hindi ito paghihiganti para lang sa sarili niya. Ito ay para sa kanyang mga magulang, para sa pangalan ng kanilang pamilya, at para sa bawat babaeng minaliit at tinapakan. Naglakad siya papunta sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang larawan niya noong siya ay bata pa. Masayang nakangiti sa pagitan ng kanyang ama at ina. Hinaplos niya ang salamin. Gabayan niyo po ako. Bulong niya. Pagkatapos, humarap siya kay Dante. Tara na. Habang naglalakad sila pababa sa grand staircase, ang mga natitirang kasambahay ay nakatayo sa gilid, nakayuko, bilang tanda ng paggalang. Sa labas, isang makintab na itim na sasakyan ang naghihintay, ang pinto ay bukas na. Bago pumasok, tumingin si Isabela sa kalangitan. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Tila kahit ang kalikasan ay nakikiayon sa gabing ito. Habang nasa biyahe, ang kanyang isip ay kalmado. Inulit niya sa kanyang isipan ang bawat hakbang ng plano. Walang puwang para sa pagkakamali. Nakatanggap siya ng isang text message sa kanyang telepono. Galing ito sa isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng R&I Holdings. Nasa pwesto na ang lahat. He's on stage. Napangiti si Isabela. Si Rodrigo, sa kanyang kahangalan, ay aakyat sa entablado bilang ang nagaharing CEO. Hindi niya alam na iyon na ang kanyang huling sandali ng kaluwalhatian. Ilang minuto pa, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng Grand Ballroom ng hotel, ang parehong lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo. Ngunit ngayong gabi, hindi siya pumunta roon para gumuho. Pumunta siya roon para maningil. Pinagbuksan siya ng pinto ng super. Paglabas ni Isabela, ang lahat ng atensyon ay agad na napunta sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap, na tila mga artipisyal na kidlat. Ang mga reporter na nag-aabang sa labas ay nagulat. Ang mga bulungan ay agad na kumalat. Sino yan? Grabe, ang ganda niya. Teka, parang pamilyar siya. Hindi niya pinansin ang mga ito. Naglakad siya sa pulang carpet na may tindig ng isang reyna. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Si Dante ay nasa kanyang likuran, ang kanyang anino. Nang marating niya ang malaking pinto ng ballroom, 2 gwardya ang humarang sa kanya. Ma'am, ang invitation niyo po? Hindi sumagot si Isabela. Tumingin lang siya sa kanila. Sa ilalim ng kanyang malamig na titig, ang mga gwardya ay biglang nakaramdam ng kaba. Mula sa likod, lumapit si Dante at bumulong sa mga gwardya. Ang babaeng ito ang nagmamay-ari ng buong gusaling ito, at kung hindi kayo tatabi sa kanyang daraanan, sisiguraduhin kong bukas ay wala na kayong trabaho. Agad na tumabi ang mga gwardya, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Huminga ng malalim si Isabela. Narinig niya mula sa loob ang boses ni Rodrigo, nagsasalita sa mikropono, puno ng pagmamayabang. Itinulak niya ang malaking pinto at sa kanyang pagpasok, ang lahat ng ingay sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang daan-daang bisita, mga makapangyarihan at mayayaman ay sabay-sabay na napalingon sa pinto. Ang kanilang mga pag-uusap ay namatay sa hangin. Maging ang orkestra ay tumigil sa pagtugtog. Nakatayo sa entablado, si Rodrigo ay natigilan sa gitna ng kanyang talumpati. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang mikropono ay nakabitin sa kanyang kamay. Ang nanggiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho,
napalitan ng isang ekspresyon ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Sa isang sulok, malapit sa entablado, nakaupo si Katrina. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay biglang namutla. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang wine glass. Dahan-dahang naglakad si Isabela papasok. Bawat hakbang niya ay mabagal at sinadya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya, na tila isang spotlight na hindi niya kailangan. Naghiwalay ang mga tao sa kanyang daraanan, na parang mga alon na nagbibigay daan sa isang diyosa ng dagat. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kaliwa o sa kanan. Nakatuon lamang ang mga ito sa isang tao, si Rodrigo. Nang marating niya ang harap ng entablado, huminto siya. Nagkatinginan sila. Siya mula sa ibaba, nakatingala ng may kapangyarihan. Siya mula sa itaas, nakatingin pababa ng may papalaking takot. Sa mga matang iyon, nakita ni Rodrigo ang kanyang katapusan. Sa sino ka? Isang bisita ang naglakas loob na magtanong. Binasag ang katahimikan. Bumaling si Isabela sa nagtanong at pagkatapos ay sa lahat. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay hindi malakas. Ngunit ito ay may bigat na pumuno sa bawat sulok ng silid. Ako ang tanong na dapat ay matagal niyo nang itinanong, sabi niya. Ako ang pundasyon kung saan nakatayo ang kumpanyang ito. Ako ang pangalan na nasa likod ng I sa R&I Holdings. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga tao. Ako si Isabela de la Torre. Sa hudyat ni Dante, isang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng kumpanya ay biglang nag-iba. Ang lumabas ay ang opisyal na dokumento ng pagpaparehistro ng kumpanya at sa ilalim ng founder and majority shareholder, malinaw na nakasulat ang pangalan, Isabela de la Torre. Pumaling siyang muli kay Rodrigo at ang lalaking ito, sabi niya, itinuturo ito, ay isang impostor. Sinungaling! Sigaw ni Rodrigo. Sa wakas ay nakabawi ng boses, ngunit ang kanyang pagsigaw ay puno ng desperasyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw siya. Baliw? Ulit ni Isabela. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung sino ang baliw. Sa screen, lumabas ang kopya ng Asset Management Trust Agreement. Ipinakita roon ang pirma ni Rodrigo. Pagkatapos, pinalaki ang Artikulo 11, Section 4, ang Moral Turpitude Clause. Ayon sa kontratang pinirmahan mismo ni Mr. Montemayor, ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang tagapamahala ay agad na mawawala sa sandaling gumawa siya ng anumang aksyon na magdudulot ng kahihiyan sa aking pangalan. Paliwanag ni Isabela. Ang kanyang boses ay parang isang hukom na naglalabas ng hatol. Biglang nag-play sa screen ang isang video. Ito ay footage mula sa Starlight Charity Gala. Kuha mula sa isang magandang anggulo. Malinaw na ipinakita ang pag-anunsyo ni Rodrigo ng kanilang paghihiwalay, ang kanyang pag-amin sa relasyon nila ni Katrina, at ang sandali kung kailan siya, si Isabela ay bumagsak sa sahig. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging sigawan ng galit at pagkondena. Wala kang karapatan, sigaw ni Rodrigo, nanginginig na ngayon. Sa katunayan, ako lang ang may karapatan dito, sagot ni Isabela. Sa hudyat niya, dalawang lalaking nakasuit ang umakyat sa entablado mula sa gilid. Ang kanyang mga abogado. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang nag-iisang may-ari ng kumpanyang ito, deklara ni Isabela, tinatanggal na kita sa lahat ng iyong posisyon, Rodrigo Montemayor. Lahat ng iyong ari-arian na nakuha gamit ang pera ng kumpanya ay binabawi na. Lahat ng iyong bank accounts ay frozen na. You have nothing. Pero hindi pa siya tapos. Pumaling siya kay Katrina na ngayon ay nanginginig na sa takot sa kanyang upuan. At para naman sa babaeng ito, sabi ni Isabela,
na nagpanggap na nagdadalang tao para makakuha ng simpatiya at pera. Sa screen, lumabas ang report ng private investigator, mga ebidensya ng pekeng sonogram, at ang record ng mga nakaraang panloloko ni Katrina. Ikaw ay haharap sa kasong fraud at estafa. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Katrina, tumatayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga security personnel ng hotel, sa utos ni Dante, ay papalapit na sa kanila. Hinarap ni Rodrigo si Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. Pagsisisihan mo to, Isabela! Sisirain kita! Naglakad si Isabela papunta sa hagdanan ng entablado at dahan-dahang umakyat hanggang sa magkapantay na sila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Sira ka na, Rodrigo. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Sinira mo ang sarili mo noong araw na minaliit mo ako. Hinawakan ng mga security guard si Rodrigo at si Katrina. Sila ay sumisigaw, nagpupumiglas, ngunit wala nang nakikinig. Habang kinaladkad sila palabas ng ballroom, ang lahat ng mga kamera ng media ay nakatutok sa kanila. Kinukunan ang bawat sandali ng kanilang kahihiyan. Nang mawala na sila at tumahimik na muli ang lahat, naiwan si Isabela na nakatayo mag-isa sa gitna ng entablado. Ang buong ballroom ay nakatingin sa kanya, ngunit hindi na sa pagkaawa, kundi sa paghanga at paggalang. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang bagyo. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga empleyado, sa mga miyembro ng board. At ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa para sa tunay na kinabukasan ng kumpanyang ito. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa anniversary gala ng R&I Holdings ay naging laman ng bawat balita sa loob ng ilang linggo. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, unti-unti rin itong humupa. Ang naiwan ay ang alamat ng isang babaeng minaliit na bumangon mula sa abo para bawiin ang nararapat sa kanya. Ang R&I Holdings ay opisyal ng pinalitan ng pangalan. Ito na ngayon ay kilala bilang De La Torre Group, isang pagbibigay-pugay sa pamilyang nagtatag nito. At sa pamumuno ni Isabela, ang kumpanya ay hindi lang nakabangon, ito ay umunlad sa paraang hindi kailanman nagawa ni Rodrigo. Sa loob ng dating opisina ng chairman, na ngayon ay mas maliwanag at mas moderno na, abala si Isabela sa pagpirma ng mga dokumento. Ang kanyang suot ay isang eleganteng corporate attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. May isang kapayapaan sa kanyang kilos, isang kumpiyansa na hindi na kailangang ipagsigawan. Isang maliit na telebisyon sa gilid ng kanyang opisina ang nakabukas sa isang business news channel. Biglang lumabas sa screen ang isang pamilyar na mukha. Si Rodrigo, ngunit malayo na ito sa dating CEO na makisig at arogante. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakasuot siya ng uniforme ng preso. Ang dating business tycoon na si Rodrigo Montemayor ay nahatulan ngayon ng korte ng 10 taong pagkakakulong dahil sa kasong large-scale fraud at estafa. Bukod pa rito, nahaharap din siya sa maraming iba pang kaso mula sa mga taong kanyang niloko bago pa man niya makilala ang dukesa. Hindi pinansin ni Isabela ang balita. Wala na siyang pakialam. Para sa kanya, si Rodrigo ay isang kabanata sa kanyang buhay na matagal nang sarado. May kumatok sa pinto. Pasok, sabi niya. Pumasok si Dante, may dalang isang folder. Mahal na dukesa, ito na po ang mga pinal na dokumento para sa paglulunsad ng Adela Foundation. Kinuha ni Isabela ang folder at ngumiti. Ang Adela Foundation, ipinangalan sa kanyang ina, ay ang pinakabago niyang proyekto. Isang pundasyon na naglalayong magbigay ng legal at psychological support para sa mga kababaihang naging biktima ng emotional at financial abuse. Ito ang paraan niya para bigyan ng kahulugan ang sakit na kanyang pinagdaanan. Salamat, Dante, sabi niya. Tumingin siya sa matandang lalaki.
Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Dante, isang tunay at mainit na ngiti. Nagsilbi po ako sa inyong ama at ngayon ay nagsisilbi ako sa inyo. Ito po ang aking karangalan. Ipinagmamalaki ka niya, sigurado ako. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng init sa puso ni Isabela. Pag-alis ni Dante, tumayo si Isabela at lumapit sa malaking bintanang salamin ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad, isang tanawin ng mga gusali, mga abalang kalsada, at walang katapusang posibilidad. Dati, ang syudad na ito ay tila isang halimaw sa kanya. Isang lugar kung saan siya ay maliit at naliligaw. Ngayon, tinitingnan niya ito bilang kanyang kaharian. Isang kahariang pinamamahalaan niya hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng talino, integridad at habag. Hindi na siya naghahanap ng pag-ibig sa ibang tao para mabuo ang kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang kabuuan sa sarili niya, sa kanyang lakas, sa kanyang kakayahang bumangon. Ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa isang bagong kaibigan, isang art gallery owner na nakilala niya sa isang business conference. Hi Isabella! Free ka ba for coffee this weekend? Ngumiti si Isabella. Hindi niya alam kung saan hahantong ang mga bagong koneksyon sa kanyang buhay, marahil sa pagkakaibigan, marahil sa higit pa. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na yon ang mahalaga. Handa siyang harapin ang anumang darating nang walang takot dahil alam na niya ngayon ang kanyang tunay na halaga. Hindi niya kailangan ng isang prinsipe para iligtas siya. Siya ang reyna. At iniligtas niya ang kanyang sarili. Sa paglubog ng araw, ang mga ilaw ng syudad ay isa-isang nagsindi na parang mga diamante na nakakalat sa isang madilim na tela. Nakatayo roon si Isabella, isang anino laban sa nagliliwanag na tanawin. Hindi na siya nagtatago sa mga anino. Siya na ang nagmamay-ari ng mga ito. At sa kanyang puso, sa wakas, ay may kapayapaan. Ito ang kanyang bagong simula.